RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Kinundina ng mga miyembro ng Kamara de Representantes ang survey ng PALS Asia kaugnay ng panukalang pag-amyenda sa konstitusyon dahil sa mga tanong umano na ang direksyon ay upang tutulan ng publiko ang panukalang reforma. Para kina House Assistant Majority Leaders Jill Bongalo ng Ako Bicol Party List, Representative Pablo Ortega ng La Union, si Alonto Adjong ng Lanao del Sur, House Majority Leader Manuel Manix Dalipe ng Zamboanga City, Deputy Speaker David J.J. Suarez ng Quezon, House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre at House Deputy Majority Leader Janet Garien. Anila ay mayroong mga isinamang tanong sa survey na nagdulot ng kalituhan sa mga respondent na dahilan upang tutulan nila ang panukalang pagbabago. Kasama umano sa tanong ng survey ay ang pagbabago ng forma ng gobyerno mula unitary system patungong federal system. Kasalukuyang nanunungkulan pagbabago ng sistema ng gobyerno mula presidential system patungong parliamentary system at paglipat ng legislatura mula sa bicameral patungong unicameral. Para naman kay Ortega ay bias ang tanong kaugnay ng pagpayag sa mga dayuhan na pansamantalang ang likas na kayamanan ng bansa at ang panukala sa Kongreso ay amyendahan lamang ang economic provision ng konstitusyon at walang political na reformang ipinapanukala. Para naman kay Adjong, mahalaga na maging akma ang mga tanong sa survey sa panukalang pag-amyenda at naniniwala naman sina Dalipe, Suarez at Garin ng taong bayan ang siyang magdedesisyon sa naturang provisional na pagbabago kung aamyendahan ba ang konstitusyon. Plebisito ang magtatakla. Binatikos ni Dalipe ang pagkakasingit ng mga tanong na walang kaugnayan sa isinusulong na Economic Charter Reform. Limitado lamang ang pag-amyenda sa economic provision. Samantala, sinuportahan ni House Assistant Majority Leader at Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Gil Bongalo ng panukala na magpasa ng supplemental budget upang mapunan ang 9 bilyong pisong kakulangan sa pondo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o ang tinatawag nating 4Ps. Ang kakulangan ay resulta ng ginawang pagbawas ni Senator Amy Marcos sa pondo ng programa noong nakalipas na taon na nagkakahalaga ng 13 bilyong piso na inilipat sa ibang programa ng Department of Social Welfare and Development. Ang panukala ay sinusulong ni Deputy Speaker at Quezon Representative David J.J. Suarez upang punan ang kakulangan ng pondo para sa nalalabing 843,000 pamilya o tinatayang 4 na milyong Pilipino na hindi pa nabibigyan ng ayuda sa ilalim ng programa. Nauna na inakusahan ni Bungalon si Senator Amy Marcos na naglipat ng 13 bilyong pisong pondo mula sa 4Ps sa ilalim ng 2023 national budget. Ayon kay Bungalon, kung magkakaroon ng agwat ang pagbibigay ng ayuda sa mga benepisaryo ng 4Ps, ay maapektuhan ang layunin ng batas na babawasan ang bilang ng mga mahihirap sa bansa. Ang 4Ps ay hindi lamang isang ordinaryong programa ng DSWD kundi saklaw nito ang Republic Act number 11310 o ang Pantawid Pamilya Program, Filipino Program o 4Ps.
na ang layunin ay mabawasan ang kahirapan sa bansa. Kinumpirma naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na ang ginawang realignment ni Senator Marcos ng 13 bilyong piso noong 2023 dapat sana'y nakalaan sa porpis, subalit inilagay sa mga programa tulad ng Kalahi Siege, AICS at Quick Response to Calamities. Mula sa DCRH News Center, ako naman, Andy Verde. Patuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ating gabi. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Hinamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si bagong PNP Chief General Romel Francisco Marbil na sugpuin ang mga banta ng cybercrimes, terorismo. Sa kanyang talumpati sa panunumpa sa tungkulin ni General Marbil, sinabi ni PBBM na dapat magpatuloy ang tulungan ng pamahalaan at ng pambansang pulisya para masawata ang cybercrimes, terorismo at transnational crimes. Kumpiyansa si Pangulong Marcos kay Marbil na gagawin nito ang trabaho para manatiling makadiyos, makabansa, makatao at makakalikasan ng PNP. Bukod dito, dapat din anyang panatilihin ng PNP ang mataas na antas ng profesionalismo sa pagbibigay ng serbisyo sa mga Pilipino. Si Marbil ang pumalit kay General Benjamin Acorda Jr. na nagretiro sa serbisyo bilang hepe ng PNP. Inaasahang papalo sa 80 probinsya sa bansa ang maapektuhan ng El Nino ngayong buwan ng Abril. Ayon kay Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama, iba-iba ang epekto nito sa bawat probinsya. Binabantayan nila ngayon ang Region 1, 2, 3, 4A, 4B, 6, 9 at 12 lalo't pumasok na ang summer season. Samantala, tiniyak naman ni Villarama na handa ang pamahalaan para magbigay ng anumang asistensya sa mga apektado ng El Nino. Sa kasalukuyan, 16 na bayan sa bansa ang nagdeklara na ng state of calamity habang aabot na sa 1.75 bilyong piso ang halaga ng pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Mula sa DCRH News Center, ako naman, Andy Verde. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Itinalaga na ni Pangulong Bongbong Marcos si Police Major General Romel Francisco Marbil bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Kasunod ito ng pagreretiro ni dating PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. matapos ang 3 buwang extension sa kanyang termino. Si Marbil ang ika-30 hepe ng pambansang tapos ang 3 buwang extension sa kanyang termino. Si Marbil ang ika-30 hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Bago naging hepe ng PNP, si Marbil ay naging officer in charge ng Directorate for Controllership at naging regional director ng Eastern Visayas. Samantala, nagsimula kahapon ang Bus Augmentation Program ng Philippine National Railways kasunod ng 5 taong tigil operasyon ng mga tren nito sa Metro Manila. Sa kabila nito, marami pang pasahero ang nag-aalangan sa benepisyong hatid ng bus augmentation.
Ilan sa mga pasahero ay mas piniling humanap na lang ng ibang masasakyan dahil posibleng maipit anya sa trapiko ang nasabing bus. Tiniyak naman ni PNP Operation Chief Jocelyn Geronimo na kada 30 minuto ay may biyahe ng bus. Aalis ito sa tamang oras kahit hindi pa napupuno. Matatandaang dadaan ng bus ng PNR sa Abad Santos, Recto, Legarda, Nagtahan, Quirino, De La Rosa, Buendia, Magallanes, Bikutan at Sukat hanggang makarating sa Alabang. Mula sa DZRH News Center, ako naman, Andy Verde. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.